pag-ibig nga naman, sumasabit kahit sa jeep na biyaheng monumento, kahit pa tulog ang pasaherong dalaga na naispatan naman ng kanyang nakasabay. Marami sa mga sumasakay ng jeep na aalikabukan, nakikipagsiksikan, natatraffic, at kung minamalas pa, nadudukutan. Magnanakaw! Pero si Tin, nakatulog na nga't lahat sa jeep, nagka-love life pa. E di, ikaw na. Saan naman kayo nagkakilala? Kakilala po kami sa jeep. Sa jeep lang? Para ganito po yung nangyari. Wala po akong alam, wala po akong idea kasi po tutulog po ako sa biyahe nun. Hindi ko namamalaan yung ID ko nakabayang-yang. Ewan ko kung anong technique niya. Tinandaan niya siguro. At ipinakilala ni Tin ang kanyang boyfriend, si Chris. Pinakikilala ko nga pala yung sobrang gwapang-gwapang ba. Mahal na mahal kong boyfriend, si Chris. Kamusta paring Will? Ang tagal na nating hindi pa nagkikita. Ano ginagawa mo, Chris? Dati po akong flight attendant, tapos ngayon pares kaming naghanap ng trabaho. Chris, ano gusto mong sabihin, Kitin? Iingatan kita, poprotektahan kita kahit kanino. Tsaka higit sa lahat, ipagmamalaki kita. Mahal na mahal kita. Yun. I love you so much. I love you too. Makaingit naman tong ano na to sa Willie Paul. Pwede ba ako maging contestant dito? Pero saan nga ba ang ruta ng biyaheng forever na yan? Si Tin, dati raw malusog pero nag-transform pagtuntong ng high school. Sa school, sumali ako sa extracurricular activities. Nung mga panahon na yun, doon ako nangayaya. Sobrang tumaas yung self-confidence ko. Ang tall, dark, and handsome guy naman na si Chris, mana raw ang looks sa kanyang ama na artista at umi-extra raw noong dekada 80. Yung dati ko, ang ginagawa niya, tinetrain niya ako, tinuturuan niya ako kumanta. Kahit ako marunong, siya hindi, tinuturuan niya ako. Nagtrabaho si Chris sa isang casino sa Maynila kung saan araw-araw siyang nagko-commute mula Meycauayan, Bulacan. Katunayan, sa iisang subdivision lang pala sila nakatira ni Tin. Talagang nakatakda. Hanggang nagtagpo na nga ang kanilang mga landas sa jeep. Oh, yung mga single dyan, walang kaibigan, walang karelasyon, isa na lang, lalarga na. Papasok ako nun. Kulang ako sa tulog. Noong mga time na yun, palagi naman. Kasi may thesis ako nun. Since taga Bulacan ako, tapos ang school ko sa Manila, talagang yung biyahe na sobrang haba, doon ko minsan binabawi yung tulog ko. Nagulat ako, bigla may sumakay na lalaki. Hindi ko naman siya masyado pinansin kasi normal lang naman yun. Tapos sumakay siya sa tabi ko, kahit masikip. Unang-una ko siyang nakita, papasok ako sa work. So, biksig ako doon. So, nung napatingin ako, ang ganda naman ng katabi ko. Napakaliwalas ng itsura niya. Nakita ko siya tulog lang buong biyahe. Mainit. Siyempre ako, nagpapaypay ako. Tapos napansin ko, parang hindi siya maarte. Kasi kahit pawis ako, nakadikit siya sa akin. So ang ginawa ko, pinaypayan ko lang siya. Para daw. Nakita ko lang yung ID niya nung may bumaba. Tinignan ko yung pangalan. Kinabukasan, sinerch ko siya. Tapos konting kwentuhan, nagpakilala ako sa kanya. Nung time na yun na unang nagkausap kami, talagang wala pa. Medyo boring kasi busy siya, busy rin ako. Parang gusto ko lang siya magiging kaibigan. Wala namang spark pa. Hanggang taong 2016, muli silang nagkaroon ng komunikasyon ng dahil lang sa online games. Para makaproceed ka sa next level, kailangan mo mag-invite ng friends na maglaro din. Nag-send ako ng random messages sa mga Facebook friends ko. Isa si Chris doon. Nagulat ako, nag-reply siya. Sabi niya, ano to, Digimon? Nung time na yun, doon na lang ulit kami nag-usap, nagkamustahan. Parang nagka-interest ako kasi parang ang laki ng pinagbago niya. Lalo nang nagkakwentuhan kami, pinakilala ulit niya yung sarili niya. Ako rin ganun. Tinatawagan ko siya pa ulit-ulit. Tapos nung pang-umaga naman ako, sabay kami pumapasok. Yun yung pinaka-bonding namin. Doon kami nagkakilala, doon kami nagkapalagayan ng loob. Si Chris na love at second sight na raw. Yung way ko ng panliligaw sa kanya, pinakita ko lang kung ano ako. Although tinry ko magbigay ng bulaklak sa kanya, sabi niya, hindi daw practical kasi malalanta lang. Natuwa ako kasi nakita ko, ang simple naman nito. Karamihan sa babae gusto bulaklak. Yun kasi yung nahanap ko, gusto ko sa babae simple lang. Hindi ako tumitingin sa physical looks. Bonus na lang na maganda siya talaga. Yung style ng panliligaw niya, more on consistent effort. Talagang gigisingin niya ako sa umaga, hatid sundo niya ako. Lagi niya akong check na kung okay lang ba ako. Which is sobrang na-appreciate ko. Kaya mas nahulog yung loob ko sa kanya. Pagkatapos ng ilang buwang ligawan,
Hindi na nagpapreno ang dalawa. Sila na. Napao niya ako sa tiyaga niya. Ito yung makakatuluyan ko. Siguro ang saya-saya ng buhay ko. Parang lagi na ako may katuwang sa buhay. Lagi lang siyang nandyan. Pinupush niya na bigyan niya ako ng time kahit busy siya. Iyan talaga yung sobrang nagustuhan ko sa kanya. Sobrang unexpected kasi nagkita sa jeep, tapos nawalan ng communication. Tapos after 2 years, nagkausap ulit. Tapos mas nakilala namin isa't isa. Marami pala kaming similarities. Gusto rin namin maging flight attendant. Tapos yun, simple rin siya. Gumanda yung chemistry. Yung plan ko kasi mag-grow. Gusto ko maipon, may maipundar kasama siya. Natupad na rin ni Chris ang kanyang pangarap na maging FA o flight attendant. Pag-graduate ko, gusto ko mag-flight attendant. Siyempre, tinrain ko muna yung sarili ko na umarap sa tao, paano magsalita. Pagkatapos ng ilang years, tanggap ako. Pero ang kanilang 2 taong relasyon, dumaan din daw sa mga pagsubok. Feeling ko, since si Chris, good-looking siya, normal lang na may magme-message sa kanya. Pero dapat ngayong may girlfriend siya, bantayan niya yung words niya na medyo flattering sa ibang babae. Kasi ako, babae ako eh. Alam ko pag parang feeling ko may something dito sa lalaking ko, feeling ko nagbibigay motibo. Kahit wala naman, di ba? Talagang kinakausap ko siya. Nung bago pa lang kasi kami, sinabi ko pag ganito, pag nag-away tayo, kailangan usap lang, huwag mong papalipasin hanggang kinabukasan. Kailangan pag-usapan, tapos maayos, syempre. Hindi namin pinapatagal pag hindi kami magkakaunawaan. At nito lang Hunyo, graduate na si Tin. Samantalang nito namang Hulyo, pansamantalang iniwan ni Chris ang kanyang childhood dream para sa kanyang kasintahan. Alam ko naman yung reason niya, na valid naman talaga. Sa akin lang talaga sinusupport ko siya. Nagkaroon ng problema mismo doon sa pinapasukan ko. So, umalis na lang ako. Ang resolution ko is mag-apply kami pareho since graduate siya. Ngunit sa hinaba-haba man ang biyahe ng dalawa, saan nga ba sila papunta? Sobrang sigurado naman ako sa kanya. Siya rin naman sabi niya sa akin. May plan kami na maghanap ng work, mag-ipon para makapagsama kami in the near future. Doon na siguro yung right time para mag-propose sa kanya. Ang hindi alam ni Tin, merong naghihintay sa kanyang sorpresa. Sa haba ng binyay natin, parang ayoko na pumakas. Dahil alam naman na ng buong mundo, may gusto sana ako tanong sa'yo. Hindi ba yun? Ano? Kasama na siya sa pangarap ko rin. Para kami ng goal sa buhay. Sobrang excited ko. Ayoko lang tapusin yung sasabihin ko. Gusto ko na siyang sumagot ng yes. Ayan. Ako pangako ko. Kung ano ako nung umpisa, hanggang huli ganun pa rin ako. Pangako ko, saya lang ako habang buhay. Sa mga SMP o Samahan ng Malalamig ang Pasko riyan, huwag mawala ng pag-asa. Sakay lang ng sakay sa agos ng buhay. Malay nyo, meron din sa inyong naghihintay.